odd natin dito. Makakabawi ba yung Liquid? Pasero to ata to. Tingnan natin. Sa draft naman siguro, yung parang kailangan natin mas maganda yung makuha ng Liquid. Oy, good news ha. Nakakambak nga yung BP kanina. Nakakambak pa ng BP yung Falcons. 20 gold yun. Kinambak daw, binuhat daw yun. Nakikita ko sa kwentuhan nila dito. Binuhat daw ni Abed at ni Timado. Iba yung mga BP ngayon. Himala, nag-bot na si Timado. Grabe yun eh. So bagong approach naman ng drop natin to, no? Liquid pa rin yung first pick dito, pero ngayon nag-pangular, slardar na sila for the side of Aurora naman. Wind Ranger agad yung kanilang hinay-pick. So ito naman yung mga kaninang nakaban no? Yes. Kumbaga instead kasi na Wind Ranger, nag-end up sa Phoenix, yung isa nilang band, then Tiny. Even Pac, actually talagang complete changes sa bands ng Liquid yung nangyari dito for game number 2. Alam nila, ito yung ginagamit winning hero ng Aurora tong Tiny, pati Pac, no? Kaysa pasakitin mo pa yung ulo mo, bad mo na lang. Pero saya na ito eh. Nag-slardar kayo, sinagot na kayo ng Wind Ranger, so option mo first slardar na lang, mag-end up sa mid, di ba? Ganun na lang yan eh. Lalo na ganito pa yung pick, yung Wind Ranger pati Drink, no? Alam mo, i-carry si Wind Ranger. May kota ba nilalaro yun? Hindi. Alam ko, hindi naman nag-Wind Ranger yun. Yung Wind Ranger na Nightfall, sobrang taas ng chance eh. So ito na yung Tekis nilabas dito ng Liquid. Kanina binan nila to eh, pero ngayon sila na yung pumik, no? Medyo napok din kasi yung taser build dito ngayon eh. Kumbaga may damage na kasi. Yun yung problema na dyan. Okay. Doble damage eh, no? Yung pag inatakan mo siya na naka-taser, tapos pag sumabog pa yung taser. Same Thing na rin sa disarm, ganun din. Doble din ko sakali. Maganda to lalo pag yung mga range na nang right click yung kalaban. Sa melee kasi, daling execute niya, nilapitan ka ng melee, activate mo lang yung taser agad eh. Sa range yung no choice na siya. Pag naibitaw na niya, yung projectile nakikita mo. So Clockwork ulit yung Team Liquid dito. Maganda naman, panghuli mo sa Hoodwink, panghuli mo rin sa Wind Ranger, no? May missile ka, may hookshot ka. So let's see kung ano ba gagamitin dito ng Aurora. Tinanggal yung Phoenix. Hindi naman siguro magwa-warlock to si boss, no? No, hindi na. Hindi. Wag na. Alam ko warlock god yun, pero lately hindi na niya ginagamit eh. Pwede pa siguro sa mga enchantress yung mga ganyan. How about sila yung mag-melee? Kung mag-Wind Ranger carry ka naman, mas maganda sa manang melee na nagbe-benefit eh. Totoo din naman yan. Uy, Storm Spirit. Wala, parang ina-expect mo na kasi slardar mid eh, di ba? Unless ipilit talaga ng Liquid na offlane slardar tayo, kuha tayo ng mid hero, mga Queen of Pain, ganun. Wala naman din grabe pang counter kay Storm. Pag inisip mo, nakaban si Oscar, walang Kyop, walang Pac. Walang Pac eh. Ayun yung maganda talaga. Kaya parang okay lang na i-kunin mo na agad yung mid nila dito. Pag slardar ka naman, medyo lugi ka talaga sa Storm. Huwag ka lang tatanga ng Storm, yung magpapapatay ka before mag-6. Yung tipong na out CS ka pa ng slardar, no? Yung tipong nauna talaga siya mag-level 6. Kalokohan yung pag Storm ko versus slardar. Hindi dapat mangyari yun. Like parang wala ka sa tutok mag-storm nun kapag nilugi ka din slardar. Lahat ng bata mo ng remnant dito, mama. Pwede, yung mga ganun. Guys, wait lang kayo sa drop voice, di pa tapos. Kalma lang kayo. Mabibigay din yung drop voice natin. Mabibigay din yung drop voice nyo. Support! Raquel! Sa bagay, may Tekis. Fates Edict mo, wala ka nang kwenta sa Tekis dyan eh. Tanggal taser niyan. Isa pa yun. Yung first kill. Sa bagay, no? Ano mo nga naman si Storm. Fates Edict mo, daan mo lahat ng bomba. Magical na nga pala din damage yun, no? First kill. Yung bomba. Dati kasi physical yun eh. Nung nung mines pa siya. Oo. Yung first kill niya pa yun. Physical yun eh, yung mines. Nung naging ulti na, proximity mines na. Wala na. And pangulir na naman yung Liquid dito. Susun nga ba mag-end up to? Kay Ace na naman ba yan? Parang ang saya ng Storm sa game. Kahit sino mga tapat niya, okay siya, no? Oo. Kasi slardar ni Ace, ayoko rin makita yun. Tinatago dapat yan eh, no? Tinatago dapat yun eh. Yung pango niya, okay lang. Pinakitaan naman niya ako eh. Ano duration, boss mo? Kanina, boss, nag-under eh. Parang under 32, 33, no? Ano ganun? Medyo maaga rin natapos kanina. So, ganun nga lang ulit yung ginawa ng Liquid na tinanggal nila yung Primal Beast, yung mga pang-counter nga naman. Ha? Nangangamoy ulam. Baka may kumakain na dyan sa gilid. Mga gutom na dyan.
No, okay. Ito, Primal Beast ulit, no? Yung mga counter kay Pangolier, tanggalin mo na rin. Kasi sabi mo may clockwork ka. Another offlane lang eh. Siguro yung Magnus, pwede mo mag-isipin ngayon since wala namang melee. Walang ibubus eh. Walang EM power. Offlane for WS, ano pa ba yung mga natitira dyan? Oh, with Ranger pa rin. Last pick din kasi Ay, sila eh, carry di ba? pala. Carry pala yung... Last pick yung Aurora eh, so... Carry yung kulang ng liquid. Yung Aurora naman, offlane. Kailangan, baka antay mo na ng Aurora talaga yung kung naman yung mag-end up na safe lane for liquid. Mickey safe lane, kanina ito yung pinag-isipan natin mo, no? Na parang ano ba yung mga natitirang safe lane hero ni Mickey? Muerta? Muerta, Ursa. Bilang yung SF eh. Yan sana isa eh. Oh. Pag naman talaga nakaban lahat ng hero mo, nagtatiny rin si Mickey kaso sila yung nagban eh. Against Wind Ranger. JGTA mo. Yay, Weaver! Ayun, yung decent ano yun, Sir Gaben Hero. Or pang-burst, mga Ursa-Ursa. Like yung Ursa Slaughter, medyo masakit din yun pag kaya kang i-one burst combo. Napaisip na rin, kasi pala wala. Pero inisip ko TA, may starter. Bilang din yung Muerta, yun sana yung pwedeng range eh. O sabihin natin, maging clockwork kasi yung post 5. Mas maganda range isama mo, di ba? Or gusto mo decent, gyro captain, ba't bakit mag-gyro? Yung decent lang yun ah. Chill lang yun. Last pick kalaban mo, wala ka naman magawa eh. Pick ka lang ng kahit anong, pick ka ng decent na carry. Ano nga ba yung mga offlane na pwede makuha ni WS pa dito? Pag nag-range, legit si Mars. Pag medyo banoy na melee, pwede ka mag-Tide Hunter. Parang yun yung kulang nung Sarsa nila eh. Kaharap lang, no? Oo. So, liquid dito, sila yung nag-iisip ng ilalast pick nila. How about Life Stealer? Hero naman Sir Given yun ah. May Slardar ka naman, may pwede kang invest ba man, may clockwork ka pa. Kung baga lahat ng kakampi mo, pwede mo pasukan eh. Kanina, yun yung inisip ko yun na okay. Nag-MKB din yun, pwede yung against Wind Ranger. May break nga lang, no? Yung kasi nakakainis din minsan sa Hoodwink eh. Tsaka parang hirap na ata mag-melee ngayon against Wind Ranger, lalo na yung innate niya na ngayon na pag nag-against yung Wind Ranger, max movement speed lagi. Alo na lang. Ay, ito, reset naman eh. Kung clockwork sasama mo, okay naman yung midi range combo eh. Pagantay mo na rin yung tempo niya, pabilisin mo, no? So Luna, okay naman talaga. Get Tide. Get Tide Mars, okay na yan. Nandiyan na yan eh. Or dito, maniniwala ko, pwede ka mag-grid eh. Pwede ka pa mag-doom. Doom, yung kanina, no? Yung Timber, legit din kasi naglulutos naman yun eh. Mga hero ni WS, magaling mag-Mars, magaling mag-Timber, so ayoko ng Magnus dyan since wala ka namang umiling yung Empower. Gusto mo, tangkin talaga. Like, mapapatay Hunter kasi more on range hero kayo eh. 4 na range na yan eh. Kailangan mo talaga ng isang beefy hero eh. And si Tide yung pinaka-the best na pwedeng gumawa nun. At least may control din, yung crowd control na nai-offer. Yes. Si Mars kasi, sabi mo million, hindi naman yun yung parang tank na masasabi mo eh. Pwedeng tamangke. Palaka, open din. Pwede namang offlane yun eh. Ang problema, hindi kasi tank yun. Ano yun eh? Nasa likod lang din nasa gusto likod dun lang eh. din yun eh. Taga-sustain lang din siya eh. Normal lang siya pag may mga Storm Wind Ranger. Like, kung ito yung mga ibubus mo, legit naman. Isip pa sila. Underlord sana maganda kaso nag-ban din pala sila ng Underlord. Isa pala ka. Isa pala ka. Okay. Palaka, no? Palaka, Hoodwink. Okay, may synergy sa lane. Lapit ka sa puno, sasampay ka. Kapag sobrang yaman ni Luna dito, parang iba kwento nito ah. Kaya nga eh. Hindi ko masyado feel yung last pick na Largo. Largo. Kung mga naging Mars tide to, gusto ko yung lineup ng Aurora. Yeah, Game 3 tayo! Drop-wise, Liquid pa rin! liquid, di ba? Ito, may disable na eh. Sabi ko siya, pag nagpapango ka, kailangan may disable ka. Pucha, ilan na yun, no? May Tekis na, may ano pa, may Slaughter pa. Nata na disable, dahil sa'yo. Pero yun nga, yung, sabi mo nga, yung bomba, madaling tapakan dyan. May storm pa naman, no? Yung pepechedic lang, tapakan lahat ng bomba.
gaano ka-effective yung Oracle sa game, no? Parang hindi natin din makikita. Ang nagustuhan ko kasi dito yung last pick nilang Luna. Mabalancer yun. Mm. Alam ko, hero naman ni Sir Given. Maganda yung last pick na. So, sustain yung parang pinaka-hinahabol dito ng Aurora, no? I mean, nag-end up ka sa Oracle Largo. Super sustain. Kanina kasi medyo nakita natin, lacking yung damage ng Liquid, no? Ngayon, nagka-damage ka tapos nagka-disable ka eh. Yun yung sinagot nila ng tong game number 2. Kaya parang, let's go Liquid pa rin. Alam naman di mag-game 3 yan. Game 3 yan. Alam di mag-game 3 yan, no? At least wala tayong 20 minutes pause. Yung 20 minutes na break pa, di ba? Dahil nawalan ng kuryente si Larl. At tayo din na meron ha. Magkakaroon daw tayo ng network interruption. Oy. Nakita ko lang sa GG ah. Yun. Eto, tama ko. Tingin nga. Nakita ko sa GG. Hindi ko gusto yung mga ganun. Oh. Power supply. Areas that may be affected due to red alert by NGCP. Oh. Tamaan tayo dyan ah. Yun lang. General Trias. Ubo sa isda ni Kimo. Nagaganon ako doon. Ipa mo na lang. 2 hours lang naman. Buhay pa yung mga yan. So yun ang katapos na yung drop natin dito. Direct! Hindi nagpapatayan itong mga ito. Naiinis na eh. Over! Duration! Duration yan. Dikit lang na ano ah. Sabihin ko sana sa'yo, may power bank ka naman mo eh, para doon sa... 39 mo. 39. Ito na. Over 39. Yan. Boss Kiba, musta na ang puyatan ng Baby Rodi? Sa medyo napupuyat nga ako eh. Matulog ko ngayon lagi, mga ano eh. Alas 12 hanggang alas 3. Ganun yung ratio eh. Patol-patol lang din, no? Kagabi hindi ako makatulog, so napaisang bote na ako eh. Alam mo naman mabilis ako makatulog dun eh. Hindi ko na kinaya eh. Kailangan mo na rin itulog pa minsan-minsan. Sanayin lang yan. 6 na naging anak ko eh. Sanayin na ako dyan. Ano? Over ano yung ano mo? 39. Duration. Yan. Guys, alam nyo na. Sa mga gusto sumabay, di ba? Ano yung mga kumontra, syempre guys. Sumali nga kasi kayo dun sa ating Telegram group chat, mga bossing. O sa wakas, pinakita na sa atin na wala pang namamatay, ha? Wala tayong na-miss out dito. Wala tayong na-miss out. Uy, nagkaka-breakan na sila dito ng smoke. Ang cute ng tegis niya, may ano ah. Ang tapang naman ni Kaura dito. May dalang bomba, may dalang, granada. Ito tayo, ganyan ba yung tekis ni Trixie? Di ko. Ito po. Pero napuruhan dun si Kuya Motofs, ha? Kalahati na lang agad yung HP. Maganda, mga 2-4-2 lang din naman sila. Dahil nakabigay lang din sa babae. Makukuha ng liquid to. So mukhang even exchange lang naman tayo dito. Tayo dito. Natuloy pa yung kinakatutan natin, yung slap ng days. Yung ano. Hindi, maganda naman yung drop nila eh. Okay. Drop wise nga eh, di ba? Ate, si ano na yung nagpago. Okay, pwede na yan. Maganda naman tayo. Slaughter Tekis, medyo solid kayo sa lane. May disable ka. Kumbaga parang may setup ka na rin dun sa blast off. Yung double disable na kaya nyo gawin sa lane. Pasok yan. Goods na yan. Tinatawag nyo ako ng tinatawag na TL, tapos di ako magli-liquid. Gago ba kayo? Di ba? Oo nga, no? Liquid yan! TL yan! Pasok yan. Reactive taser. Ngayon ka may pag-arasan. Bang. Daya no? Sumasabog kasi na EOE eh. May dalawa nga eh. Parang dalawa yung damage tsaka dalawa yung disarm niya. Saan kong gamitin yan? Kaysa yung, maganda rin naman yung first skill niya pangharas sa totoo lang. Pero para sa akin itong taser, okay. Wala yan. Ano yan? Second, third na talaga yung build yan. Ang daya kasi na, at the end of the day, range pa rin naman si Tekis Ayun, nag-update tayo monitor namin dito direct. Nangyari? Sa aso to! Nawala yung check device power. Direct? Help TV, us! Wala kami napapanood. Yes, check device power. Hindi namin alam kung paano to direct. So shoutout muna sa mga tropa natin sa may Facebook, YouTube, and Twitch, no? Wala kaming nakikita dito. Guys, pasensya na, no? Wala tayong makaka-play-by-play. Sila may makikita sila for sure, eh. Tayo lang ang wala. At least, umpisa lang nangyari. Mahirap to, yung mga late game, tsaka kami nagkaganito eh. Wala tayong masasabi dyan. Yung Rush Team Fight? Oo, yung mga ganun. Skill na lang naririnig namin, no? Yung Rush Team Fight, tapos nag-shoutout lang. Wala pa naman tayong nagaganap na malapit, no? Wala pa naman patayan. Ayun, nahila ata yung cable, boss. Ayun na! Thank you very much. And we're back! 2
Scanning for devices. PC was successfully detected. Okay. Okay. Yan. Oy! Up! Ay! Hoy! Nakapatayan, no? HDMI 2! Teka lang. Ayun, may na-first na guys. Hindi, ano lang. Ano siya, na inayos lang niya. Okay Si na guys, Kevin okay na namatay? guys. Sino nagkapatayan? Nagkapatayan. Sa una namatay si Boxy. Nauna si Boxy doon. Pero sulit na rin yun. And syempre guys, no, yung first blood, direct, inabas mo na. Kung meron nga kayong mga inquiries and mga katanungan pa, mag-message lang po kayo sa may clinic page for more information. O yung babae, nakakagirian din. Teka, batuhan ng mga skills dito. Ba't kasi magkakulay yung, yung normal ni Luna, pati yung ano, Kags. Kaya nga. Ganda nung showbot nila ng lane, no? Secure pa yung ano dito. Lotus. Oo. So para yung Aurora, yung naka-secure, no? Sulit na. Pwede na. And grabe. 2-range hero kasi ito eh. Daya eh, no? Parang ang Kumbaga, dali ng setup. reactive taser ka ito, spell, binato lahat lang sa'yo, diba? Pina-power shot ka lang, fortunes end. Alam mo naman dito mama yung power shot pag fortunes end ka na, diba? Man, sulit na nga yun eh. Parang basta ma-disable ka ng mga 0.5, masasala mo yung solo na yun. Yung full damage. Full charge ng power shot yun. So, sulit naman yan. Ang katinga nung parang skill nila doon. Purifying flames, fortunes, and tas may power shot. Parang pag nag-3, medyo kaya nang patayin. Kumbaga, anong taser? Di ka namin na right-click. I mean, Wind Ranger against si Slardar naman to eh. No? So, eventually, lamang ka dun sa matchup. Nilikod pa rin naman. TL nga tayo. Sabi nyo nga TL. Ang hindi tayo mag-liquid. Mid-matchup naman natin dito. Ito nga sinasabi natin, no? First Storm. Konting upper hand. Pero top lane, blast off with taser. Kauri dito. Medyo mabilis. Stun na. Body block na creep wave to. May stun nyo. Alam niya hindi niya mapapatay. Siguro. Ayaw nyo na lang din mag-ubos ng status siguro. Diyan nakatawa si Slardar sa tubigan, boss eh. Oy! Ito na. Fortune send. Wala namang kasunod, no? Pero mid lane natin dito or bottom lane, saan pa talaga? Medyo magulo lang din tong cameraman nila ngayon. Hindi din mapakali, no? Again, gano'n na naman yung game nila. At least nagkapatayan lang. Uy! Ganda ng mga sabay nila doon. Parang kung tinamaan nung... Remnant, patay na eh, no? Oo. Tsaka kung tumama rin yung shield crush. Isa rin yun. Pili ko kung pasugod yung shield. Iniwasan niya kasi yun eh. Hindi. Kung pasagod yung shield crush siya, patay Patay siya sa siya. Remnant eh. Hindi pa bumabagsak yung shield crush, tamaan na siya eh. Wala siyang makukuha ang barrier. Hindi pa wala pa yung barrier. Nagkakagiri dito. Pero happy Aurora sa ganitong situation eh. Iwan mo si Luna, iwan mo si Largo, okay si Largo. Iwan mo si Wind Ranger kay Slardar, kawawa si Slardar, dugi si Slardar, di ba? Yung support. Ay, matindi, Mickey! Oh, Mickey! sira! Ay, di ko alam. Binibait lang. Mira dito. He's half HP, but same thing for Mickey. Inabot na ng bushwalk. He's down. Mira dito, trying to hide. Cogs damage. Enough naman, no, to take down this Hoodwink. So 1-for-1, pero still in favor of Aurora. Totoo yun, diniretso na sa clips. Kamali lang. Pero Kauri naman dito na medyo naligaw nga lang. Under the water, Ace. Medyo mabilis. As for Kauri, goes down. Pero Mikoto looking for the trade. Power shot does not connect. Box Binablock dito, getting healed up by the Purifying Flames. So he'll make it. Makasurvive pa si Boxy. Palipad to kasi si Pangolier. Ganda ng pagkakabushwalk. Unfortunately, 6-minute rune. Hindi doon nag-spawn. So for Mikoto, he'll zip away. Meron pa naman natin shield crush and enough naman yan for Nisha to take down the storm. Sarap nyo, kung kailan hindi kami nakataya ngayon ng kills. Oo, dyan kayo magpapatayan, no? Grabe naman talaga ang buhay, oh. And again, same pa rin yung ads nila dito, no? Pero swerte rin si Nisha sa part niya. Kung sakaling doon nag-spawn yung rune, siya yung delikado ata. Sinugal niya rin eh. Like, hindi marami status ni Storm, pwede naman yung gatain eh. Nakakapatay nga lang din nila dun sa isang hero. So alam niyang wala rin papatay sa kanya. Pero Topo may masamang plano dito. Pwesto siya dun sa may Wisdom Shrine. Teka. Libreng agaw lang to? Nagtipig si Storm sa gitna eh. Naglalakad ngayon. Nisha dito din eh. Di libre. Libre.
Liquid dito. Sila yung makaka-take ng Shrine of Double, Wisdom. boss! Nabawian. Kanina, yung Aurora yung gumagawa na itong ganitong play. Aray mo. And blast off top lane. 2 heroes connects. Kaori dito, mabibigyan. Killing spree for Ace. Ang dami nilang bilog na effect dito, boss. Merong taser, merong ilog. Kung ano yung nilalabas nila dito sa may top lane. And hindi to maganda para sa side ng Aurora sa ngayon, ha? Nanakawan ka pa ng wisdom eh. Yun yung problema mo talaga dito eh. I mean, puro early hero rin sila pag inisip mo yun, eh. Dapat mga nanalo sila sa lane, eh. Or at least, ano ba, yung parang 50-50 lang ba yung lane? Hindi yung ikaw yung nalulugi. Nakapagbigay ka ng free kill, ha? Tandaan natin, alam mo naman si Largo, medyo mabagal talaga yung timing ng hero na to. Pero to, attempt naman nila. Over to Ace. Medyo makunat. May Lotus pa if needed. Ace dito. Can he survive? Yes, he will. So, makapag-sprint out naman. Okay. 8 minutes for the power rune. Storm, Vortex, Blast off! Malas din talaga And ng Storm, boss. Mikoto May hits zipping yan, in and out, left and right. Napatay pa rin naman dito yung Storm Spirit. And Patay pa that's ng Orion. his rune. Para kay Nisha kasi. Ay na lang ang puntahan, eh. Nakita niya si Oracle doon, boss, eh. Baka mamaya Maya Fortune's End ka pa. Huwag ka na makipagkulitan. Medyo hindi maganda. Yung nangyayari dito kay Storm. Ayan na! Tumananda. Patay tayo dito. Masisira to pa yung liquid, oh. Sumili pa si Tamis, oh. Hindi ko na nakita to, yung replay na yun Transition ng replay. Mahusay, mahusay. Meron tayo dito instant replay. Drawing na din siya, eh, no? Malas na rin dahil his pa yung nadampot. Tsaka naunahan na naman siya. I mean, naka-ready yung Tekis, eh. Yung talagang sakto yung palabas yung 8, no? Nag-blast off. Ganda eh. Naduluhan din siya eh. Inahabot din si Storm doon, eh. So medyo mayaman na Pangolier to, boss. Hindi ito yung in-expect nating matchup na dapat mangyari dahil kita mo naman nangyari kay Storm dito. Siya yung nahihirapan. And 6-2 yung score natin. Lumalamang na talaga yung Liquid in terms of kills. I-disable na nga kasi yung mga tropa natin. Kanina ayaw clockwork, eh. Wala kang maasahan, eh. Tekis na nga ni Boxy. Yaman nila, sobrang healthy dito nung mga core dito ng Liquid. Ultimate support pala. Dahil tingnan mo yung support nung kabila, nung Aurora. Tapos level 6 na yung Techies. Alam mo na yan, di ba? Yung mga proximity mines. Oo. Kakalat na yan. Ang hirap na lalong uminvade, tumawid sa side ng Liquid kapag ganyan kaaga yung Techies. Medyo mahina nga yung ano. Direct, malalaksan pa ba natin tong in-game sounds natin konti? Medyo parang pabulong nga lang din yung in-game sounds. So going 10 minutes tayo dito. And bottom lane, WS. Ganda na ata ng pagkakaantay nila dito. Ford, Largo, drops the Eclipse. Enough naman yung magiging burst. So Largo's dead. Wala nga siya kawala doon. Pwede pang i-rockets kung sakali. Yun nga eh. Ganda ng abang nila talaga. So Liquid dito, sila yung namamayagpag sa buong early game, ha? Nag-aalay ng langit. TL nga ni... Yun na talaga yan. Mm. Dito na talaga ang draft-wise. Bagay mo lang talaga si Rapid, eh. Diyan mo biglang maiisip yun, eh. Something good for Aurora, no? Medyo mayaman pa naman yung Wind Ranger. Pero teka, ganda ng pagkakaatin! Cogs, hookshot, Cogs, tapos Rolling Thunder. Kung alam nga niya magkoconnect yung Blast Off kahit hindi nagulungan, eh. No? Parang patay na siya doon kung kukomboy lang ni Pangolier yun, eh. Sinure lang din talaga, no? Yun. Oh, napaano siya. Napahigop siya doon, ah. Kapag ganun, eh. Na-amaze din siya sa ginawang combo sa kanya, eh. Pero Sergey Ben, Mickey dito, delikado. Yes, indeed. Mamatay ba? Just a little bit more. Inabutan pa rin naman ni Mira. So, that's gonna be Luna down. Sa dito ng Liquid. Pwede na to isama na daw. And Shackles, Focus Fire, Tofu, dead. Okay lang, ginagalingan pa rin ng Aurora dito, boss. Meron pa rin silang ano, no? Nakikitang atake. Like, nagiging busy yung mga support ng Liquid pa atake sa gitna. Nauuna naman nila si Storm, no? So, ang nalilibra itong mga side lanes, eh. At least something good for Aurora, may kinukuha pa rin sila. And again, sabi nga natin, itong Largo kasi, ito yung hero medyo mabagal yung timing ngayon talaga, eh. Aasahan mo pa to once mabuo niya nga yung... Aghanim, mga ganyan. Nakikita ko nga ngayon talaga, inuuna yun, yung kaya. Wala, hindi mo na i-rush yung Ags ngayon. Oo. Sa changes ng ult niya. Parang mas gusto mong magka-ags ng at least 12 ka or pa 18. Talagang ano muna, kaya Sanj, yan, parang mas okay talaga. Kasi meron na talagang damage yung ult niya, hindi kailangan ng Aghanims.
Pero, Mini-micro sila dito, boss. ayun nga Mini-micro. MK dito I mean, non-stop yung kanyang Namatay pag-poke pa yung doon. Pero Pangolier. Pangolier is dead on the mid lane. Mikoto dito. Okay Out of mana. Regeneration. Rowan makukuha ni Mikoto. And good Fate's Edict for the disarm ace. Won't be able to hit them. So 2 Namatay heroes na naman dead. si Luna, Luna boss. down again. They can't even bring down Mira. Aurora finding ways to gain some recovery dito sa ating game number 2. Malaki-laki yung na-recover nila dun. Parang 4 nakilagat yun Even na ata agad eh. Oo nga. Ang yaman na ulit ng Wind Ranger, Storm Spirit, nakaka-catch up na ulit. Matindi ka mo. Like, ang dami nilang ininvest na tao dun Napapunta pa sila sa gitna. Wala silang napatay. Biglang nagko-collapse yung Liquid dito. Kakabalik lang kasi ni Boxy. Kakabalik. Na-drop-ice na. Drop-ice na nga ni. Ganda naman ng early. Kasalanan na nila yan. Hindi na natin kasalanan yan. Pero inabutan naman. As for Uy! Nightfall, ganda ng combo. Burst. Sakit nga nun. Umabot no? Umabot yung dalawang pasabog. Okay. Sa bagay, medyo mayaman na Nisha naman nga talaga to. Naka-diffusal na Pango to compare mo kanina naka-Mage Slayer eh. Mas iba pa rin, para sa akin iba pa rin yung impact ng diffusal kaysa sa Mage Slayer eh. Maganda naman din talaga yung Mage Slayer, lalo na kung ganito kalaban mo, puro magic damage. Pero kasi yung impact ng Diffuse, lalo ganito rin yung kalaban mo, mga mana-dependent na hero. Nakakita ka ng Storm, di ka mag-diffuse, di ba? Mas bakal mo lang, maiirita na yung mga yan eh. Storm. Uy! Sakto. Yung cogs niya, yung position, para ma-push back sa Storm. Doon pa siguro siya nakaklik, no? Yung pwesto ng- Sharpshooter. Wala naman tatamaan, pero ready to fight back dito yung Liquid. Dagger na si They're bringing Slardar! Ace with a blink stun! Blast off on 2! Support's gone for the side of Aurora. Kailangan mag-zip away dito ng Storm. And he'll TP out. Napaalis na si boss. Ganda ng setup. Ano ang Tekis is the shish nga? Sabi nga nila, medyo madaya daw si Tekis ngayon eh. Relax eh. Mga paboritong support to ng mga tier 1 team. Nung mga una, nakikita ko lagi ito sa position 5. At ngayon ko lang siya nakita sa position 4. Na Tekis. Mas, Puro 5 ko nakikita nito eh. mas maganda kasi talaga niya kasama rin sa lane yung mga may disable. Setup kasi talaga eh. No? Nung nauso yung 5 Tekis dati, uso yung mga Isben, uso yung mga Gyroy, talagang lulugoy nyo sa range tas may disable kasi. Mahuwing missile ka, hinahabol ka ng Tekis, medyo nagpapanik ka na nun eh. Stormbolt ka, alam mo nang magbe-blast off yung kasunod eh. Ito, Slardar naman yung nakasama niya sa lane, no? Ngayon ko alam din naisip. Parang grabe nga din talaga yung ginawa ng Aurora sa hero sila na, alam mo yun, may dalawa silang puro pang dispel. Largo Oracle, no? May Slardar daw. Slardar, may Pango, di ba? Pero on top, umahabot! Nightfall dito! Makaka-survive pa naman, pero not Oracle, pero Nightfall, next Damay na siya target, dyan. Rolling Thunder on its way. He's back to half HP, pero walang galawan for Nightfall. Eclipse pa si Even with Palaka. wind and good Eclipse damage. 3 heroes dead on the side of Aurora. Clean up pa yung tower dito sa top lane. Maki mo, Polly, hindi mag-long game, hindi mag-game 3. Ito na yung ano, yung overkills. Ito na yun. Tinigilan na kasi natin yung overkills eh. Under pa yan. Kaya natin sa Senado. Ano nangyari? I-under pa yan. Ito na ata, boss, kasi yung ano, trinay naman namin kay Direk na palakasan yung in-game sounds. Baka mamaya ito yung bato sa atin ng clean feed nila eh. Baka sagad na to. Oo. Itong in-game sounds natin. No? Nagkakasounds oh. Kahit naman din sa part namin, parang di talaga ganun kalakas, guys. Pasensya na po. Pero ni siya dito, aabutan ng damage. Enough naman. So makakabawi pa naman kahit papano yung Aurora sa part na yun. Medyo sulit eh. Ilan yung tumama sa kanyang magic damage. Tsaka Storm yan. Galvanize. Speaking, di ba? I mean, ito naman talaga yung gusto. And tingnan mo yung Storm, biglang top 2 network. Laki na nakuha niyang kill na yun eh. Yung Pango. I mean, naka-arcane rin naman siya. Kanina pa naman siya nagpa-farm. No? Yung build niya rin dito, yung Sol Ring kaya. Yung alam mong payaman. Talagang pwedeng mag-jungle, no? Magdamag. Yes. Walang problema sa mana. Tas, yung bago pa mag-expire yung Arcane Rune, nagamit niya pa, di ba? For kill. Yan yung si Ace dito, delikado pa. Ano yun nga, yung sinasabi natin, Sir Polly, yung may post pa oh. Nagkaka-brownout na nga talaga sa mundo. Ito, instant replay na lang daw muna. Habang nakapost. And mukhang boy si Ace. Yeah, medyo mabilis naman with his sprint. Same thing with Nightfall. Yun nga lang, wala siyang vision dito over to Ace and makapag-beat naman. Ayun, nakinis yung kakatahan ko sa pag may tumutunog. May tumunog, alam mo na, wag mo na ituloy. It's a sign. Pero for Tofu dito, abutan ng Catchlick. Hookshot, papunta sa may creep wave. And makakalayo naman si Tofu. Boy din siya dyan. Yung build niya ngayon, na iba rin eh. Napa-face boots din siya eh. Oh, napababa si Mira. Teka, Mira dito. Catchlick is on the high ground. Pero enough pa rin yung naging damage ng Liquid. Grabe yung burst damage nila eh, no? Parang every time mablast up ka, piling ko mababurst ka. Nalambot ng hero ng Aurora dito eh. Ano siguro naka-ready yung Oracle, no?
Kailangan talaga yung Fates Edict. Doon ang gagaling yung damage nitong Liquid eh. And Dagger na si Slardar. So, parang it's time talaga sa kanila na umatake na rin ng umatake. Yung mayaman yan, yung mayaman ni Slardar to. Decent yung network na ganyan eh. So, 16 minutes para sa game natin dito. Kanina, ganyang minutes, 8 kills lang eh. Ngayon, plus 15 no? Legit pala talaga to. Yung nagkakaputukan na. Oo. Nagagawin ko, trabaho namin to eh. Sumasabog naman na talaga. Pumuputok naman talaga yung mga bomba ni Dekis. Oh, dito rin eh. May pumutok din rin dito. And Nisha, inabot para hook shot, creating space for Nisha. Inabot pa rin ng another route. That's Mamatay Fortune ba? Send. Can they bring him down? Nisha, he'll fall. And dami pa ata si Topo dito with another set of catch leaks. Zip in forward, right clicks and up. Mikoto dito. Without any mana, kailangan umatras. Kauro dito, spot of the Slardar, face edict to buy some time at least with Fortune, false promise. Rather, Kauro dito. Delaying the inevitable siya dito, boss. Yes. Yan na yun. At least naiwas niya naman. Pero namatay pala yung Luna! Ha? Saan yun? Baka sino? Windranger? Oo, nag-focus fire eh. Oh, MG. Ano naman, Liquid. Ayaw mong lumamang. Buisit ka. 2 times na yan. Kanina, 5k gold it. Pagbabawihan mo, tapos naman 3k gold it mo ulit. Nagpabawi ka na naman. Okay, okay lang to. Pa-over. Over. Oh, pa-over yan, pa-over. Gusto natin yan, yung medyo dikit yung laban. And Mira dito. Yeah, alam mo na yan, Mira. Bigay mo na and bang. Nung na-disable ka, alam mo na yung kasunod eh. Going for your scepter si Boxy dito. Ito gusto ko sa build nung sa ganito ay. Naka-max taser ka kasi. So yung magdadagdag ka ng micro item, once mabuo mo yung mga Yules, Lotus, Buraut yan? Glimmer, nakakainis si Tekis eh. Bagay, dahil yung skill mo naman, sa totoo lang, mana lang kailangan nun eh. Nagre-regen ka eh, nakakapagtanim ka ng mga bomba. And not bad nga isoloring pen minsan si Tekis eh. Like extra strength at least. HP pa para sa Tekis. Since pasagod naman talaga lagi yung nagiging role niyan. Kada blast off, no? And WS dito, yung possible nilang huntin. Medyo mabilis nga lang, pero naspatan pa rin ng Rocket Flare. Is running on the right side and abutan ng sticky bomb. Wala na magagawa. Dinrapan na rin ng Eclipse. So that's it for this Largo. Going 20-minute mark. Malapit naman na tayo dito. Tignan natin kung magkakaroon tayo ng contest. Kasi kanina pa walang nangyayaring contest sa mga Tormentor. Sayang nga, maganda sana yung position nila. Kaso nagbago na nga si Roshan, di ba? Since sa baba na siya lumalabas kapag ka night time. Itong 15 to 20. Kung gano'n ka mahuli, opportunity sana yung makapag-rush eh. Okay. So something good. Top network si Sir Given ngayon. Dahil Luna naman to, no? Isa to sa mga mabibilis talaga flash farmer na hero sa Dota. Yes. Mikoto going for BKB ata to. Since buo naman na yung Sanskaya niya. Uy, di nga lang tumama yung hook shot doon. So, maka-out pa rin naman si Mira. Okay. Ang hirap dito, sila yung hindi nagkaka-opening eh. Medyo, pag inisip mo, greedy naman talaga kasi yung mga Storm Largo pagkasamahin mo. Sabi nga natin, mga item-dependent na hero to eh. Mid-ranger pa. Okay naman to, once magka-Mjolnir ka, magka-BKB, online na to eh, yung hero na to eh. Uy, teka lang. Boxy, zips in, na-push out ng Cogs. Mikoto dito, wala siya mahanap na target. And Sharpshooter, tatama naman over to the Clockwork. But a blast off again to set things up. Takes down the Hoodwink. And Rolling Thunder on its way para kay Nisha. And there goes the stun! Catching out too! WS dito is gonna be in big trouble. They've lost the Oracle, so no save coming for the side of Aurora. And 4WS is still alive, running away. Ando naman yung movement speed given with his ultimate. Abot ang Rocket Flare. They have the corrosive base to do this. So mamatay pa rin naman dito yung Largo. So 3 dead in total for the side of Aurora. Muntik pa nga nilang iwan eh. Akala nilang patay na eh, no? Muntik pang iwan. Bigla pa natakbuhan eh, no? Oh, medyo okay na. 5k na ulit, Liquid. Patayan lang. Ito rin overkills kahit di natin nilapagan. Dikit nyo lang. Naka-over tayo, 39, boss. Wala na siya pa-disable. Roshan, it's time. Napauwi mo yung Storm, palipat si Roshan dito sa may taas. Nagja-jogging pa eh. Ito na nga. Roshan. Medyo mabilis naman to dahil meron kang corrosive haze. Mayaman na Luna naman to. So instead of Tormentor, we'll be having Rush para sa side ng Liquid. Yung Tormentor, maganda naman na lagi mo kinukuha ng mas maaga. Kasi mas maaga mo siyang kunin. Mas maaga siyang lalabas. Lalo na kung labang na labang ka. Pero kung medyo dikit, para sa akin, mas gusto kong kunin mo to yung Rush. Iba pa rin yung Aegis. Diba? Pang ano to eh, pang timing to ngayon. Gawa nung 20 minutes timing, ang kasunod na yan, second tower talaga eh.
Mas makakakuha ka ng mapa. Ano to? Raps, Okay. raps. Raps. Wala pa kasi siyang item kung ano man no? Talagang isang bulihan lang yung Raps. Yan. Nasa courier lang talaga. Kala ko magbibigay bilang siya. Parang maganda naman yung Raps pagka puro magic damage din yung kalaban. Oo naman I mean, defensive item pa rin naman talaga yan. Setup, kaya ba? Sa Lohe. Proximity Mines, Medyo number yung 1, makakapit, number boss. 2. Pero WS dito, this is very low. Aabutan pa rin naman siya ng stun coming up from Ace. W is dead. And Kauri spotted still. Aabutan pa nga dito yung Oracle. So another hero to fall sa side ng Aurora. Double kill for Ace. Dinadoubt mo kasi yung yung Slardar ni Ace. Ito na yun. Sabi, TTL nga tayo, sabi sa'yo eh. Nakita ko yung Luna, TL nga eh. Oh, Team Liquid na yun, di tayo magti-TL, no, Jay? Hindi pa natin iti-TL yan. So, ayun yung masarap. Nakuha mo na yung Roshan. Sa inyo pa yung Tormentor. Nakuha mo kayo ng kills pa dun. Shard pa kay Tofu. Imagine mo ganyan kasarap yung nangyari sa Liquid. No need si Luna para kumuha ng Tormentor. Pangko niya ng Slardar naman, boss. Mabilis yan. Sobrang ganda. Plus tower pa for sila Liquid. dito. 8K yung kalamangan ng Liquid. And again, si Gaben dito, si Mickey, siya pa rin naman yung sitting sa top net worth. And speaking of Mickey, Mira running and aabot pa rin naman siya. So with Jetpack, andun yung vision na Okay na-provide. Okay na, talagang hindi tayo papatamahin ngayon, boss. Nakaramdam na ako. Papanik na to? Parang doon ang tungo niyan, boss eh. Or okay pa, sige, nakipan ko pa Aegis eh. Pag nakilo na to, sure ako, akit na yan eh. Na-setup. Boxen, tayo ginagawa sa tekis mo! Nakakainis eh. Sumusobra ka na, boss! But yung Liquid yung nagbaban ng tekis kanina kung di ako nagkakamali. Gumagamit din yung Aurora. Baka yun yung ibig sabihin. Nagamit ni Mira din yan. Bakit? Kung ganito nga na yun, wala. Sabi ko siya, disable lang kailangan ni Pango kasi. Kanina kasi walang disable to eh. Pero ito, hindi pa natin makita yung Largon na kapag nag 5-man playstyle na yung Aurora, gaano ba kalakas yung ganitong set ng lineup na ginawa nila sa draft nila, no? Naniniwala ako malakas yung Largo pag walang pang-burst yung kalaban. Pero pag more on burst damage, kasi kung physical isipin mo, may corrosive base din, tas tuna. Kaya kang i-burst eh. Ngayon naman kung magic damage yung inisip mo, may tekis na grabe yung binibito, may clips pa. Kaya nga. Easy ka lang, Lo. Liquid kami dito. TL nga ni... Drop-wise, Liquid yan. TL nga ni... Kalaban nga namin si Rappi dito, TL kami, hello. Ito, Agarims na. Level 14. Tingnan natin kung nandiyan na ba yung impact ni boss. Nandiyan na ba yung impact niya, no? Well, like, sa nangyayaring kill domination na pinapakita ng Liquid, kailangan mo na siyang asahan eh. Hindi na atapord ng Aurora na, alam mo, magbigay ng kills. Pero parang kasi ang hirap no? Like team fight-wise, hindi kayo ganun kalakas as Aurora eh. Andyan yung sustain. Parang ayun yung chance nyo yun, yung ma-micro mo ng sustain. Mapatagal mo yung fight nyo, diba? And ito na naman si Mira na hindi niya magawa kung ano man yung gusto niyang gawin sa buhay niya dito. Lagi siyang inaabutan ng Slardar. Lagi siya namamatay. No? Godlike na si Ace Boss. 8-0-8 ba? Hindi, 9 na yun. Kung godlike. Parang 8 pa lang dito eh. Parang tinotoxic tata tayo ng Dota 2. Godlike, di ba? Lumabas ko rin pala. Oo. Tapos 8 lang, di ba? Parang 8-0-8 lang nakalagay. Nightfall. Hindi naman tamama yung hookshot unfortunately. Pero na-force out pa rin yung BKB for Nightfall. So, afford pang mag-continue ng Liquid dito. Walang BKB yung Wind Ranger. Boss, si Luna, fly high na. Butterfly. Pwede na to. Pwede na sa game number 3. Pwede na yung under to. Sinusuko na yung... Buti pa yung kills. Parang delikado pa rin yan. No? Kung sakaling, kung narin nag-49 kills ka pa rin. Ay, 51 kills ka. Over. Ano na ba yan? 38 na yan, oh. Eh, parang, pwedeng tapusin bigla. Baka pag isang team fight, natalo kay Cole, no? Lalo na yung clean up na yung mga tier 2 mo, isa na lang. Tapos dito pa mag-play around sa last remaining tier 2 tower ng Aurora. Ace dito. Wala pa namang Shrine of Wisdom. And Mikoto is aware. Andun yung initiation. That's gonna be Mira again. Teka, kita pa nila itong palaka. Inabot si WS. They have the hook shot for this. And Cogs runs away for Tofu. Wala na mga abutan for the next target dito in Liquid.
Kasi parang hirap naman nga talagang mag-gain pa ng 5v5 eh. Wala, ang hirap. Sa hero nga ng Aurora, Ito, na like, ganito na lugi ka kagad, ang hirap. Wala nang gulong, talagang pabak sila eh. Mm. Ultimo yung wala, alam mo walang ultimate tong kalaban, pero hindi kayo makalaban. No, nag-BKB nga si Ace dito, nag-eco saver pa. Talagang mga hunt ng support. Feel ko napatay. Like yung tipong mayaman na Windranger. Yung tipong siya yung pwede mauna. I-focus fire agad si Luna, yung ganun. Sa nangyayari sa kanya, kailangan niya pang magka-MKB. May Oo. butterfly na tong Luna na to eh. Kung wala kang MKB, hindi papasok lahat ng damage mo sa focus fire. Boski mo, nagbabarilan na sa Senado. Diyos ko po. Kaya kanina pa nila. Iyahan mo sila doon. Tayo magagawa doon eh. Baka may tekis din doon. Oo. Sinasabayan lang nila yung pick ng ng Liquid. Kumbaga may laban dito, may laban din doon. Eh, napalaban ni Liquid! Eto na! Luna, isolated! He's gone! Mickey is down for 70 without buyback. Boxy dito, probably next to double kill for Mikoto. Unstoppable for the Storm. So kahit pa paano pala yung Storm dito, continuous na yung build-up ng Galvanize. Siya naman yung nakikinabang, hindi siya namamatay dito. Nakita nga natin na siya yung medyo may decent net worth talaga. Mikoto Storm, eto na yon. Hindi kayo, para pa over. Sasabay lang over 39 natin. Bigyan ng chance to. Next Roshan, patay, maagat. Sa taas nga pala nila nakuha, no? Pero parang si Mira na naman yung mamatay. Warded boss eh, no? Warded ba doon? Walang spell, alam mo na. Alam mo na, Mira. Ikaw na naman. Ang sakit nga no? Makuroso Biscuit o may Swashbuckle or yung gulo lang? Ang gulo kasi nung kinikik-slaughter pero si Pangol yung nando sa taas. Baka nag-choke yung nila. Nag-choke pa yung sa production nila. Day 1, bigyan ng chance. Day 1 to. Yung Slaughter nga, godlike, 8-0 Sinasabi si Alo dito. Walang kape? Wala lang eh. Wala, mahina na tayo. Minsan na lang ata ako tatama ng drop boys. Wala pa eh. Mahina na tayo sa mga viewers natin. Sabay-sabay naman nag-upgrade ng mga neutral item yun. Ito, pasans na rin siya. Makita naman natin, kaya pa nilang patayin si Luna, no? Pag naiwan. Pag naiwan ko na kasama. Dahil dalawa lang sila ni Tekis kanina eh. Eto na. Sino? Kala ko Storm pupuntahan, pero Si they found Oracle. Oracle. Much better. Catch a lick. Di nga lang enough to save him. Mamatay pa rin naman dito yung Oracle. Pero wala naman next target sa side dito ng Liquid. Nako, 50 seconds lang yung Almost 1 minute lang tong Roshan. Aabot yung Rolling Thunder, boss. So, Storm dito, may BKB naman na siya. Going for Parasma din. Okay, hold it! Mikoto, hold it! Hold the line. 10 minutes to go. Kaya ni Mikoto yan? Storm ni Mikoto yan? Iba yung Storm ni Mikoto. May Parasma, papatagal. malapit na. So, andyan na yung damage. Dami yung Aghanim's yan. Ito na yun. Ito naman, may pamboost naman natin si Kokak eh. Ano bang blackout sila sabi nyo guys? Like wala ba sa YouTube? Ay, sa Twitch? Hindi ko alam eh. Hindi, medyo madilim daw yung Malinaw naman ah. Di ba? Siyempre pa nagagabi, medyo dark lang talaga. Yung kulay ngayon. Yung parang color, niya. yung team. Desa na yun, sa clean pit yan. Yun yung settings nung nanonood ng live, di ba? Ako na magpapakapi sa inyo, Kimo, pag nanalo yung TL dito. Yan! Yan ang ang mga gusto marinig. ko! Hindi lang kita ma-shoutout, hindi ko mabanggit eh. Ang hirap basahin, boss! Masahin ang pangalan mo, boss. Mukhang libreng Roshan na naman ba? Hindi. Aurora dito para nag-group up eh. Mukhang may planong kumontest. Parasma completed for Storm. So baka ito naman yung opportunity. Pero Liquid, hindi naman na para ituloy. Sigaw lang ba Mag-i-smoke nila? sila dito. Di ko sure. Sumigaw na ba? Siguro, nakailang hit na eh. Kinantina nila eh, no? Rolling Thunder. Ako si Mira na naman yun. Wala namang bago dyan, no? For Mira, siya na ulit yung mamamatay dito. Ang hirap ng dalawang support ng Aurora. Ayun yung mahirap.
Parang wala silang may offer pa dito. And speaking of support ng Aurora, that's gonna be Kauri. Na first na yung false promise, blinks out afterwards. Can he May survive? clockwork, boss eh. Inaabot na rin siya dito. Yes, he'll make it after ng false promise, pero same result pa rin naman. 2 heroes, papatayin siya dito. Andun nga lang yung Fates Edict, just trying to delay his death. Another set of Fates of Edict, meron naman siya dito. May Magic Wand pa, meron pang Fortune's End, maybe for the extra control. Kauri finally mamamatay na with that hook shot. Wala rin kasi talaga siya kakampi dun. Parang kung may kakampi siya, pwede ba siya mabuhay eh. Nag-ro siya naman na mapala yung the rest, no? Kaya nga. Parang pwede na lang patayin yung dalawang support ng Liquid ng time na yun. Eh. Ito na, nakahawak na ng AD si Luna. Alam mo na yung next step yan. Plus banner pa yan. Oh, wait ka lang, Mikoto nga, tiwala lang! Boxy, medyo mayaman na Tekis nga lang to, yun yung problem. So, andun yung Jewel Scepter to buy some time, and there Ayan goes yung mga Tofu kakampi. with the Solar Crest protecting this Tekis. Pero dude, BKB play, TP away para dito sa Storm, makakasurvive naman si Mikoto, may aabot na pa ba yung side ng Liquid? Walang hook shot. Actually, meron na pala! Nag-cooldown na pala for WS! Siya na yung magiging next target, so another Naku, may hero nakita pa down. Hoodwick, boss. Meron pa kasi nod. Ayaw din talaga ni sumirit Mirang ano eh. no? Nabubuhay siya eh. No? Uy, Gusto rin buti talaga sumalis aabot na. na ba? Medyo mabilis. Nasa kapunuan. And umabot naman yung bush Sira na yung swap. mga mouse ata eh. Hindi naman. Wala daw clips. Muntik pa, buti swerte nung ano niya doon. Ang ganda ng paggagamit niya ng ulti, no? Puro puno dyan sa sides na yun eh. So once itakbo mo ng third skill mo, ng scary, madadaanan mo lahat ng puno. Ang problema, may... Buti pa wala na yung amplify. Yun pala. Pero papalo pa rin to eh. Yun yung problema Aegis yan. Yan yung problema ng overduration. Aegis nga ni and Mira. Uy! Boss! Bossing! Patay na naman dito yung Hoodwink and third tower dito will be fortified sa side dito ng Aurora. Padating na din yung next wave. Meron pang banner kung sakali man, boss. Makonachi na rin sila eh. Wapakills na rin sa tower. And mukhang third tower dito, masisira na nga. And Luna to, set of rocks exposed. Andyan na yung Glaives Bounce. More items to come. Para sa side ng Liquid, sila yung dagdagan ng item dito. Ay na, sabay lahat ngayon, puro under. Review pa more mo. Ay na, pati duration, ayaw tumigil. And they are going to continue. Down pa rin naman yung Hoodwink. Storm doing his best. Mikoto dito, inabutan ng Lucent, pero makapag-zip out pa rin naman. Ito, may MKB na si Nightfall. Baka meron. Pwede Baka it's nang, time. pwede nang bigyan dito yung Luna pagka ganyan. Okay, let's see. Ang hirap na kasi nga talaga yun, no? Dahil parang feeling ko, need sobra ng Aurorang makapangkait or mamicro nilang maigi yung Liquid. And for Liquid naman, as long as may maburst sila, panalo na sila sa teamfight eh. Ayun nga eh. Like, ang dali kasi nila ng patayin eh. So, kung isipin mo, kakait mo, namamatay agad eh. Ang hirap i-kite. Nung inaasahan ko kasi, like, nakatagal yung Oracle boss eh. Baka ito yung pag-asa nyo. Kanina pa naman sila kasi nahuhuli 1 by 1, hindi pa nagiging 5v5 eh. Oo. Wala pa tayong nakikitang gano'n eh. Yung salpukan ba ng 5v5? Guys, okay na ba kayo dyan? Yung mga tropa sa Twitch? Ano nangyari sa inyo dyan? Sabihin nyo na lang kung okay na, pero ito na nga sinasabi natin, Si yung Oracle support na naman. talaga. Yung parang laging nabibiktima dito sa side ng Aurora. Mas mayaban din to si Luna. Habang tumatagal din to, mas nakakainis kalaban din yan. Yaman ng tatlong core nila eh, oh. Alam mong hindi healthy eh. Yung support pa. Parang ito yung network ng Liquid eh. Mid lane. They want to continue. WS. Tamang poke lang naman over to Mickey. There goes their stun with the Rolling Thunder. All together, Ghost Teka, Scepter has yung been gulong. committed, but this is gonna die. WS dito, bots back together with the Oracle. Luna, still alive though. Meron pa namang Aegis. He pops the BKB for this. And now for Tofu. Cogs gulong. creating space. Rolling Thunder comes to an end. False promise to keep Nightfall alive for now. Abot na pa rin ba ng damage. Boxy on its way with the active taser plus the blast off. And they have enough to take down the Oracle once again. That's a dive back for the Oracle. Force up on the Logan for Box. It's gonna be safe. And jetpack for Tofu in order to get out. But there goes the Vertex in coming from Mikoto. Not enough to take down Ace. He's still alive. Blinks in forward with a kick stun on 2 heroes. Wala nga ng follow-up for the side of Liquid. And there goes Nisha. Okay na. Okay, tamang poke lang naman yung ginagawa ni Nisha dito. But again, Aegis Diretso pa? pa rin to eh. Gusto kong gamitin ni Mickey na yung Aegis din niya eh. Sige, full status pa naman daw si Pangulir eh. Mhm. Like yung mga support naman nila, mabibilis yung cooldown ng ulti. Yes. So parang all the time pwede silang lumaban. Ito na nga, Aegis. Lalaban na yung Sasalubong gulong. bigla, Rolling Thunder.
immediately Ako, dahil back to pala, onto boss. aabutan. Largo running away. Ando naman yung sustain. It's very fast, but they have the start to hold him. WS goes down. 90 seconds without their offlane. And Storm zipping in and out. Mikoto dito. Boss! Mira. Luna! Ina niyo. Ilang minutes pa mo? 3 minutes! And Luna pushing and cleaning up their base. Hold Storm, it, Mikoto, hold the line. He got stunned. Nakapag-zip away pa rin naman for Mikoto, but that's gonna be mega secured for Liquid. Liquid, wala tayong Aegis. Pwede pa tayo mag-farm. Farm muna. Farm muna tayo. Antayin natin yung mega creeps, ganun ba? Pero 60 seconds down kasi yung Largo. Hindi ko lang sure kung anong magiging plano ng Liquid dito. 54 kills, oh. Galing talaga ng ano. Galing talaga ng tadhana. Ang galing talaga. Ito na, Vortex, Focus Fire, Luna, Hindi, mamamatay can he yata. survive? They Mamamatay! have the damage, they have the hold, Vicky goes down! So nakapag-buy time pa dito yung side ng Aurora at least. With Rolling Thunder, wala naman tinamaan for Nisha. They have use to Yan set naman things yung up. That's Mira again. Down for 70 without buyback. May nullifier dito, ha. Fresh item for Slardar. Alright. Kaso mega creeps na sila dito. Kahit patay si Luna, parang ang hirap pa rin lumabas. Again, kulang na naman sila. Namatay din si Hoodwink. Dahil back din to, 1 minute pen si Luna, 37 minutes. Muchas gracias para sa over 39. Teka, wag mo munang batiin. Baka tumipi dun sa ano eh, outpost eh. Yan! Ganang kabahan. Alright. So, paano? Paano na gagawin dito ng Aurora? May divine potential ba itong lineup nila? Win range. Usually, kapag mega clips ka, yun yung parang chance mo lagi na makakambak sa mega clips eh. It's either may divine yung kalaban na makukuha mo or ikaw mismo yung bibili ng divine. Pero pagka ganito na parang medyo dikit yung hero nyo. Wala pa naman talaga sila pang-handle ng mega pag inisip mo sa lineup nila. Pangit yung hero nila. Si Storm nga, yung kahit pa paano. Kasi Mga maasahan mo sa mga gantong state yan, Luna, Medusa, ang Pyrocopter. maganda naman talaga dito, ito naman yung pinaka the best first Storm kapag ka yung teamfight na sa base nyo na eh, di ba? Like, pabalik-balik na sa fountain yun eh. Ups! Muchas gracias. Muchas para sa over 39. Susunod na lang kayo guys, di ba? Base on drop nga, Liquid. Base on drop nga, Liquid, over Over duration. duration. Ayaw niya pa makinig. Shout out sa mga kumontra. Mwah. So may hinihintay pa ulit yung Liquid dito. Parang afford mo nang hintayin pa ulit yung Aegis, no? Like, nagawa mo naman yung objective eh. Mega clips na yung kalaban, sila na lang yung nag-hold eh. Tsaka, na-feel mo na rin mo eh, no? Na, alam mo yun, kaya na patayin si Luna eh. As long as andyan yung disable na focus fire, kung di mo protektahan, doable talaga na mamatay. Pero since nagkaroon ng big item, may Wind Waker eh. Andun yung potential save. Pero now, look at the Storm. Makapag-drop naman ng BKB and don't tell me mag-zip in. Kala ko mag-zip in pa. Now, hook shot. That's Largo. Shackle shot won't latch and they have the Ghost Scepter for him but it won't be enough. Largo dito goes down. Rolling Thunder comes in. They have the BKB pop para kay Nightfall to dodge this impact. But for Oracle is left alone to casualty on the side of Aurora with Rolling Thunder still continues to hold down another support. JJ's been called. It's all over guys and Liquid will force the game number 3 sa ating first series. Pinakitaan lang din sila ng Liquid. Nakita natin yung Slardar na to na gamit na gamit. Nahirapan sa lane ng early, pero kasi yung mga kills siya yung nakakakuha eh, no? Hindi naman din siya namatay. Kumbaga, parang na-delay lang siya na-delay. Pero nung nagsama-sama rin kasi yung Liquid dito, doon na nadaman itong Aurora na sobrang lugi nila eh. Nung early, nakikita natin, medyo nandun pa yung gumabawi-bawi sila konti since tumatanga pa yung Liquid. Pero nung complete yung item, yun na. Nakita natin na parang medyo ang hirap na for the side of Aurora. Yung iniisip natin na kailangan makait nila ng sobra. Ang problema yung kalaban mo, puro burst. Tsaka kung gaano kaganda yung team fight draft ng Game 1 ng Aurora. Ayun yung nawala ngayon sa Game number 2. Diba? Sa draft nila, parang ang weird nga eh. Nung nag-end up pa, Largo last pick, diba? Sabi ko kasi kung mga Tide Hunter to or sila yung mga Mars. Papalag to eh sa team fight early. Hindi kasi tanky. Yun yung naging kulang talaga ng lineup ng Aurora eh. Puro antayin ng item yung nangyari sa Aurora to the point na doon sila na lugi ng Liquid. No? May alamangan sila ng Liquid doon. Luna yung kalaban mo, hindi ka ata mauna talaga doon kung nakipag-farman ka. Hindi ka antayin yan. Talaga sasagasaan ka na talaga yan. And yes, Derek, meron na ba tayong MVP dito? Sino ba ang ating player of the game?
Walang iba kung hindi si Ace sa kanyang Slardar. 11, 0, and 18 with a 66% kill participation. Yung damage, grabe. Ibahin mo ang Slardar na Ace this time, diba? Alam mo na nag-dominate na Slardar to yung ganito yung dinamage. So, yun nga, no, guys, makakakita tayo ng game number 3 agad dito. Lang namang hindi pa ito mag-long game. Ito na yung long game. Over lahat. Sagad. Over lahat. Over lahat. Sagad yan na nga yung mangyayari. So, mag-short break